Nawalan ng sahig ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, umikot ang buong pasilyo ng korte sa paningin ni Ira. Ang mga puting pader, ang matataas na kisame, ang mga nag-aalalang mukha ng mga estranghero. Lahat ay naging isang malabong imahe habang walang awa siyang bumulusok pababa sa malamig at matigas na hagdanan. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit tila nalunod ito sa biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat pagbagsak ng kanyang katawan sa bawat baitang ng hagdan ay isang panibagong pagsabog ng sakit. Ang kanyang braso, balakang at binti ay sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi iyon ang inalala niya. Automatikong napayakap ang dalawa niyang kamay sa kanyang sinapupunan, sa umbok na naglalaman ng pinakamahalaga niyang yaman. Sa loob ng 8 buwan, ito ang kanyang naging lakas at pag-asa. Ang baby ko. Diyos ko, ang baby ko. Nang sa wakas, ay tumigil ang kanyang paggulong sa paanan ng hagdanan. Nanatili siyang nakahandusay, nakabaluktot na parang isang bolang sinusubukang protektahan ang kanyang dinadala. Humihingal siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding takot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Isabel Flores. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mamahaling damit ay walang gusot. Ngunit ang kanyang mga mata, walang emosyon ang mga iyon. Malamig, mapagwagi. Ang mga matang iyon ang huling nakita ni Ara bago siya nito itinulak. Tulong! Halos pabulong na sabi ni Ara. Ang boses niya ay basag. Tulong! Nag-umpisa ng maglapitan ang mga tao, mga bulungan at pag-aalala ang maririnig sa paligid. May mga gwardiyang tumatakbo papalapit. Ngunit bago pa man may makalapit sa kanya, isang pamilyar na boses ang pumunit sa lahat ng ingay. Ara! Isang sandali ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Ara. Si Miguel, ang asawa niya. Nandito na siya. Sinubukan niyang bumangon, abutin ang kamay nito. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay masyadong matindi. Nakita niya itong tumatakbo papalapit ngunit hindi sa kanya. Nilagpasan siya ni Miguel. Ang mga mata nito ay hindi man lang tumingin sa kanya na nakahandusay sa sahig. Dumiretso ito kay Belle na ngayon ay nag-uumpisa ng umiyak, mga pekeng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Okay ka lang ba, Belle? Sinaktan ka ba niya? Tanong ni Miguel. Hinahaplos ang braso ng kabit nito na para bang ito ang tunay na biktima. Hindi makapaniwala si Ara. Ang sakit ng pagbagsak niya sa hagdan ay tila walang-wala kumpara sa sakit na dumurog sa kanyang puso sa sandaling iyon. Miguel, tawag niya. Ang boses niya ay puno ng pagkalito at pakiusap. Doon lang siya nilingon ni Miguel. At ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay mas masakit pa sa 10,000 sampal. Puno ito ng galit at pagkasuklam. Ano na namang drama ito, Ara? Malakas na sabi ni Miguel, sapat para marinig ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Hindi ka pa ba tapos? Kailangan mo pa bang gumawa ng eksena dito sa korte para lang makuha ang simpatsya ng lahat? Itinuro siya nito. Tingnan ninyo siya. Magaling siyang artista. Gagawin niya ang lahat para lang sirain kami ni Belle at para makuha ang lahat ng pera ko sa divorce hearing. Parang pinipiga ang puso ni Ara. Bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang pagkatao. Hindi totoo yan. Umiiyak niyang sabi. Siya, tinulak niya ako. Tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan. Tinulak? Ara, naririnig mo ba ang sarili mo? Buntis ka. Bakit ka naman itutulak ni Belle? Ang totoo, ikaw ang sumugod sa kanya. Nakita ng lahat. Ang kasinungalingan ay napakakapal, napakabilis at napakabigat. Naramdaman ni Ara na nawawalan siya ng hangin. Paano? Paano nagagawa ito sa kanya ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay? Sir,
Kailangan po nating dalhin ang misis ninyo sa ospital, sabi ng isang gwardya, sinusubukang umawat. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw pa rin ni Miguel. Nagkukunwari lang yan. Ngunit isang boses, kalmado, malamig, at puno ng awtoridad, ang biglang pumutol sa lahat. That's enough. Lumingon ang lahat. Nakatayo roon si Attorney Rafael Reyes, ang kapatid ni Ara. Ang kanyang suit ay plansadong-plansado, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay parang yelo, habang nakatitig kay Miguel. Kuya! Bulong ni Ara. Isang panibagong alon ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa pagkakataong ito, luha ito ng ginhawa. Naglakad si Rafa papalapit, hindi pinapansin ang mga tao. Lumuhod siya sa tabi ni Ara. Hinawakan ang kamay nito. Nandito na ako, Ara. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay tumayo siya at hinarap si Miguel. Guard, utos ni Rafa. Ang boses niya ay matatag at hindi nanginginig. Call an ambulance, now! Pagkatapos ay tumingin siya sa gwardiyang nasa control room ng CCTV. And you. I want you to secure all the CCTV footage from this hallway for the last hour. Do not let anyone touch it. Am I clear? Natigilan si Miguel. Maging si Belle ay napahinto sa kanyang pag-iyak. Rafa, hindi mo naiintindihan. Simula ni Miguel. Oh, I understand perfectly, Miguel. Putol ni Rafa. Isang mapanganib na kislap ang makikita sa kanyang mga mata. You just publicly accused my sister of faking an injury after she was pushed down a flight of stairs. You just sided with your mistress over your pregnant wife. At ginawa mo yan lahat sa loob ng isang korte. Huminga ng malalim si Rafa. Mananagot kayo sa batas. Pareho kayo. That is my promise. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ang sakit, ang takot, at ang pagtataksil ay masyado nang mabigat para dalhin. Ang huling narinig niya, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang paulit-ulit na salita ni Miguel sa kanyang isipan. Nagkukunwari lang yan. Nagkukunwari lang yan. At pagkatapos, katahimikan. Ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging bumabasag sa katahimikan ng pribadong silid sa ospital. Bawat beep ay isang paalala kay Rafael Reyes ng hina ng kalagayan ng kanyang kapatid. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas kung saan unti-unti nang dumidilim. Ngunit ang isip niya ay nasa kama kung saan mahimbing na natutulog si Ara. Ang mukha nito na dati laging may ngiti ay bakas ngayon ang sakit at pagod. May dextrose na nakakabit sa kanyang kamay at ang malaking umbok sa kanyang tiyan ay tila mas marupok tingnan ngayon. Naramdaman ni Rafa ang mariing pagkuyom ng kanyang kamao. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit ang gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit sa labas, ang kanyang mukha ay nanatiling isang maskara ng kalmadong profesionalismo. Ito ang kanyang sandata sa loob ng korte at ito rin ang kanyang magiging sandata ngayon. Naalala niya ang huling habilin ng kanilang ama bago ito pumanaw. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo, Rafa. Protektahan mo siya. Napapikit siya ng mariin. Patawad, Itay. Nabigo ako. Pero hindi na ngayon. Hindi na mauulit. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, isinara ang pinto ng walang ingay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang isang numero. Reyes here. Bungad niya nang sagutin ang tawag. Boss Rafa, napatawag ka. Sagot ng boses sa kabilang linya. Marco, I need a full background check on a woman named Isabel Flores. Bell ang palayaw. I want everything. Birth certificate, school records, previous relationships, bank accounts, social media history, lahat. Kahit ang pinakamaliit na butas, hanapin mo. I need it yesterday. Masusunod, boss. Ibinaba niya ang tawag at agad na nagdial ng panibagong numero. Ito ang numero ng abogado ni Miguel. Attorney Sandoval speaking. Ang boses ng abogado
ay may halong pagmamataas. Reyes, simpleng sagot ni Rafa. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpababa ng temperatura. I assume alam mo na ang nangyari sa kapatid ko sa korte kanina. Narinig niya ang isang pag-ubo sa kabilang linya. My client informed me of an unfortunate incident. Isinugod daw ni Mrs. Reyes si Miss Flores. Huwag mo akong subukan, Sandoval. Putol ni Rafa. Ang pasensya niya ay manipis pa sa sinulid. Nakita ng 12-dosenang tao ang pangyayari at higit sa lahat, nakita ng CCTV camera. Ang tanong ko lang ay ito. Handa na ba ang kliyente mo at ang kabit niya na harapin ang kasong frustrated homicide para sa isang hindi pa isinisilang na sanggol? Katahimikan. We will see you in court, Sandoval. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ito na ang simula. Ang digmaan. Bumalik siya sa loob ng silid. Gising na si Ara, nakatingin sa kisame. Kuya, mahinang tawag nito. Agad siyang lumapit. Ara, kumusta ang pakiramdam mo? Ang baby? Iyon agad ang tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Okay lang ba siya? He's a fighter. Tulad ng nanay niya, sabi ni Rafa, pilit nang ngumingiti. Stable na kayo pareho, kailangan mo lang magpahinga. Nakita niya ang pagpatak ng luha mula sa gilid ng mga mata ni Ara. Pagod na ako, kuya. Ayoko na. Gusto ko na lang matapos to. Umupo si Rafa sa silya sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Naiintindihan ko, mahinahon niyang sabi. Pero hindi na ito tungkol sa gusto mo, Ara. Tumingin ito sa kanya. Nagtataka. Tungkol na ito sa hustisya. Pagpapatuloy ni Rafa, ang bawat salita ay may bigat. Hustisya para sa'yo. At hustisya para sa pamangkin ko na halos mawala sa atin ng dahil sa kanila. Muling tumulo ang mga luha ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, tumango siya ng dahan-dahan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Rafa. Isang pamilyar na pangalan ang nasa screen. Marco. Tumayo siya. Excuse me for a minute, Ara. Lumabas siya ulit at sinagot ang tawag. Marco, that was fast. Boss, may nakuha ako sa CCTV. Sabi ng investigador. Ang boses nito ay seryoso. Hindi lang simpleng tulak. Kumunot ang noo ni Rafa. What do you mean? Planado. Tiningnan niya muna ang paligid. Inantay niyang walang gwardiyang malapit. May timing ang pagtulak niya, boss. Eksakto sa pagdaan niya sa pinakatuktok ng hagdan. Sinadya niya. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Rafa. Ang galit na kanina niyang pinipigilan ay biglang nag-alab. Mas mainit at mas mapanganib. Hindi ito isang simpleng away ng mga babae. Ito ay isang pagtatangka. Ang tunog ng basag. Nababasagin ang sumalubong kay Miguel Castro. Pagpasok niya sa penthouse unit nila ni Isabel. Damn it! Sigaw ni Belle mula sa sala. Nakita niya itong galit na nakatayo sa tabi ng isang mamahaling vase na ngayon ay pira-piraso na sa sahig. Paano nangyari to, Miguel? Sabi mo kontrolado mo ang lahat. Agad siyang lumapit. Pilit na hinawakan ang mga braso nito. Belle, kumalma ka. Okay. Ako ang bahala. Bahala? Humarap ito sa kanya. Ang mga matang karaniwang malambing ay nag-aapoy ngayon sa galit. Nakita mo ba ang kapatid niya kanina? Si Attorney Rafael Reyes? Mukha ba siyang nakikipagbiruan? Inutusan niyang isecure ang CCTV. Paano kung makita nila? Hinaplos ni Miguel ang buhok nito. Kahit na makita nila, anong sasabihin nila? Nag-aaway kayo. Nagkatulakan. Aksidente. That's it. Walang makukulong sa aksidente. Aksidente? Tumawa si Belle ng mapakla. Miguel, buntis ang asawa mo. Ano mang mangyari sa kanya, sa akin isisisi. At poprotektahan kita. Mabilis niyang sagot, hinawakan ang mukha nito. Hindi ba't yun ang ginawa ko kanina? Pinili kita. Sa harap ng lahat, ikaw ang pinili ko.
Nakita niya ang unti-unting pagkalma sa mukha ni Belle. Bumalik ang lambing sa mga mata nito. Ito ang laro nila. Siya ang tagapagtanggol at si Belle ang babaeng nangangailangan ng proteksyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatamis na salita, ibang takot ang kumakain sa kalooban ni Miguel. Hindi si Belle o maging si Ara ang tunay niyang inaalala. Ito ay ang kumpanya, ang pera, ang posisyon. Habang pauwi siya kanina, hindi ang kalagayan ni Ara ang nasa isip niya, kundi ang mga numero, ang mga spreadsheet na pinagpuyatan niyang itago sa loob ng 3 taon, ang mga pekeng transaksyon, ang milyon-milyong piso na dahan-dahan niyang inilipat mula sa Reyes Corporation papunta sa isang offshore account sa ilalim ng ibang pangalan. Nagsimula ito ng maliit. Isang paraan para suportahan ang magastos na lifestyle na hinihingi ni Belle, ngunit naging isang adiksyon. Ang bawat matagumpay na paglipat ng pondo ay nagbibigay sa kanya ng isang klase ng kapangyarihan na hindi niya naramdaman sa piling ni Ara. Si Ara na laging ipinapaalala sa kanya na ang lahat ng mayroon sila ay dahil sa pamilya nito. Ang divorce na ito ay ang pinakamalaking banta sa lahat ng pinaghirapan niyang itago. Kapag nagsimula ng maghalongkat ang mga abogado ni Ara sa mga libro ng kumpanya, ilang araw lang ang bibilangin bago matuklasan ang lahat. Pagkakakulong ang bagsak niya, kaya't kailangan niyang sirain si Ara. Kailangan niyang wasakin ang kredibilidad nito. Kailangan niyang palabasin na ito ay isang desperada at baliw na asawa na handang gumawa ng kahit ano para sa pera. Kapag nangyari yon, kahit anong sabihin nito tungkol sa kumpanya ay walang maniniwala. Iyon ang plano. Ngunit ang pagdating ni Rafael Reyes ay komplikasyon. Mag-aabogado ako, Miguel. Ang pinakamagaling, sabi ni Belle, na ngayon ay nakayakap na sa kanya. Ako na ang bahala doon. May kinausap na ako, sagot ni Miguel. Hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik. Hayaan mo akong ayusin to, okay? Tumango si Belle. Sinamahan niya ito papunta sa kwarto at pinatulog. Nang makasiguro siyang mahimbing na ito, dahan-dahan siyang bumalik sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Sandoval, sabi niya, I want you to file a motion. Emotional and psychological distress. Sabihin mong inambush ni Ara si Belle sa korte. We strike first. I-paint natin si Ara as unstable. Get a psychiatrist to testify if you have to. I don't care what it costs. Matapos ang tawag, sumandal siya sa sofa at napabuntong hininga. Marumi, pero kailangan. Umalis siya ng sandali papunta sa banyo para maghilamos. Nang bumalik siya sa sala, napansin niyang naiwan ni Belle ang cellphone nito sa mesa. Umilaw ito. Isang text message. Hindi niya ugaling manghimasok, ngunit may nagudyok sa kanyang tingnan. Ang mensahe ay mula sa isang numerong hindi nakasave. Nakuha na nila ang CCTV. Kumunot ang noo ni Miguel. Sino to? Bago pa niya maisip, isa pang mensahe ang pumasok. Hindi niya ito nakita dahil mabilis itong binura ni Belle na biglang lumitaw sa kanyang likuran. Sino yan? Tanong ni Miguel. Wrong send lang, babe. Mabilis na sagot ni Belle, sabay kuha ng cellphone. Ngumiti ito sa kanya, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. May kakaiba siyang naramdaman, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Masyado na siyang maraming problema. Pumasok si Belle sa kwarto. Sa loob, tiningnan niya ang reply na type niya bago pa makita ni Miguel. Simulan na ang plan B. Pagkatapos ay binura niya ang buong conversation thread. Walang iniiwang bakas. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tangga, bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Ang bawat sulok ng malapalasyong bahay ni Rafael ay sumisigaw ng karangyaan at kaayusan. Mula sa mga makintab na sahig na gawa sa Nara hanggang sa mga painting na nakasabit sa dingding, lahat ay perpekto.
Pero para kay Ara, ang bahay na ito ay isang kulungan. Isang magandang kulungan, ngunit kulungan pa rin. 3 araw na ang nakalipas mula noong insidente sa korte. Pinayagan na siyang umuwi ng doktor, ngunit may mahigpit na bilin, complete bed rest. Bawal ang stress, bawal ang kahit anong mabigat na gawain. Kaya narito siya, nakakulong sa guest room. Ang tanging kasama niya sa maghapon ay ang isang katulong na inutusan ni Rafa na bantayan siya at ang malambot na unan na laging nakayakap sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa loob ng sarili niyang buhay. Pinilit niyang bumangon, kailangan niyang gumalaw. Kailangan niyang maramdamang may kontrol pa rin siya, kahit kaunti. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana, tanaw ang malawak na hardin ng kanyang kapatid. Naalala niya ang sarili nilang hardin ni Miguel, ang mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Sino na kaya ang nag-aalaga sa mga yun ngayon? Si Belle na kaya? Ang isiping iyon ay parang lason na kumalat sa kanyang ugat. Napahawak siya sa kanyang tiyan, humihinga ng malalim. Huwag kang mag-isip, Ara, para sa baby. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang kausapin si Miguel. Hindi bilang asawa, kundi bilang ama ng kanyang anak. Kailangan nilang mag-usap tungkol sa sustento, sa mga gastusin sa ospital. Ngunit bago pa niya madial ang numero nito, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa bangko. Urgent notification. Account suspension. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang email. Dear Mrs. Reyes Castro, this is to inform you that pursuant to a court order issued by the Family Court of Manila, all assets under your name, including joint accounts with Mr. Miguel Castro, have been temporarily frozen pending the resolution of your ongoing legal case. Hindi niya na tinapos ang pagbabasa. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Frozen? Lahat ng account niya? Maging ang personal savings niya na minana pa niya sa kanyang ina. Agad niyang sinubukang buksan ang kanyang banking app. Access denied. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card para bumili ng isang maliit na bagay online. Transaction failed. Totoo nga, wala na siyang pera. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Paano ang mga bayarin sa ospital? Paano ang mga gamot niya? Paano kapag nanganak na siya? Sinubukan niyang tawagan si Miguel, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit, at ulit, at ulit. Walang sagot. Hinarang na siya nito. Napaupo siya sa gilid ng kama, nanginginig. Ito pala ang pakiramdam. Ang mawalan ng lahat. Hindi lang ng pagmamahal, hindi lang ng pamilya, kundi maging ng kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ginawa siyang pulubi ni Miguel sa isang iglap. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok si Rafa. Dala ang isang tray ng pagkain. Ngunit nang makita nito ang itsura ni Ara, agad nitong ibinaba ang tray. Ara, anong nangyari? Ipinakita niya ang email sa kanyang cellphone. Ang mukha ni Rafa ay nagdilim habang nagbabasa. Walang hiya siya. Mariing sabi ni Rafa, "This is a scare tactic, Ara. Ginagawa niya to para sumuko ka." Nagtagumpay na siya, kuya. Umiiyak na sabi ni Ara. Wala na akong laban. Wala na akong kahit ano. Meron, sabi ni Rafa. Lumuhod sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Meron ka pa. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit bago pa man makasagot si Ara, isang malakas na ingay ang narinig nila mula sa labas ng bahay. Sigawan. Mga flash ng kamera. Sumilip si Rafa sa bintana. Ang kanyang mukha ay lalong nagalit. Ano yon, kuya? Tanong ni Ara, kinakabahan. Huminga ng malalim si Rafa bago sumagot. Media. Nasa labas sila ng gate. At sa gitna ng ingay, isang boses ng reporter ang umalingaw-ngaw, malakas at malinaw, kahit sa loob ng kwarto. Mrs. Reyes, totoo po bang sinubukan niyong saktan ang sarili niyo para makuha ang simpatya ng korte? Napatakip ng bibig si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kasinungalingan.
Kumakalat na ito. At ngayon, hindi lang siya isang asawang iniwan. Sa mata ng publiko, siya na ang kontrabida. Hindi pinansin ni Rafael Reyes ang ingay ng media sa labas. Iniutos niya sa kanyang mga gwardiya na higpitan ang seguridad at binigyan ng mahigpit na bilin ang mga katulong na huwag pansinin ang sinuman. Ang atensyon niya ay nasa isang bagay lang, ang digmaan na kailangan niyang ipanalo. Sa kanyang home office na napapalibutan ng mga libro ng batas, binuksan niya ang isang naka-encrypt na email mula sa kanyang pribadong investigador na si Marco. Ang subject, Isabel Flores. "Boss, this woman is a ghost," nakasaad sa email, but not the clean kind. Nagsimulang magbasa si Rafa. Ang bawat pangungusap ay nagpapatibay sa kanyang hinala. Ang pangalang Isabel Flores ay lumitaw lang sa mga government records 3 taon na ang nakalipas. Bago noon wala. Parang isang multo na bigla na lang isinilang. Ngunit si Marco ay magaling. Nagawa niyang maghukay gamit ang facial recognition software at mga lumang police blotter. At doon lumabas ang katotohanan. Ang babaeng kilala bilang Isabel Flores ay dati ring kilala bilang Carla Mendoza sa Cebu at Diane Santos sa Davao. May kalakip na mga larawan ng email. Si Carla ay nakangiting katabi ng isang matandang negosyanteng Chinese. Si Diane naman ay nakayakap sa isang half-Australian na may-ari ng isang resort. Parehong mga lalaki, parehong may asawa, parehong mayaman, at parehong nagsampa ng reklamo, isang reklamo ng estafa na misteryosong binawi, at isang reklamo ng pagnanakaw na hindi na umusad. Si Isabel Flores ay hindi isang simpleng kabit. Siya ay isang professional, isang manggaganso. Pero hindi iyon ang parte na nagpatigil sa paghinga ni Rafa. Ito ay ang huling attachment sa email, isang screenshot, login records mula sa isang kilalang ospital sa Maynila. Ang ospital kung saan nagpapacheck up si Ara. User, Dr. Manuel Ocampo. Patient file accessed, Reyes Castro. Arabella V. Date, 2 weeks before the incident. At sa ilalim nito, isa pang screenshot, isang bank transfer mula sa isang numbered account na na-trace ni Marco papunta kay Isabel Flores, papunta sa personal na account ni Dr. Manuel Ocampo. Ang halaga, 200,000 piso. Walang hiya, bulong ni Rafa sa sarili. Hindi lang nila sinaktan si Ara. Pinagplanuhan nila ito ng may masusing detalye. Ibinenta ng doktor ang impormasyon ng kanyang pasyente. Nalaman ni Belle ang tungkol sa kondisyon ni Ara. Mabilis na nag-type si Rafa sa kanyang laptop. Nag-search siya, placenta previa complications, effects of physical trauma on high-risk pregnancies. Ang mga resulta ay nakakakilabot. Pagdurugo, premature labor, kamatayan, para sa ina, sa sanggol o sa pareho. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na parang isang perpektong palaisipan ng kasamaan. Ang pagtulak sa hagdanan ay hindi lang isang simpleng pananakit. Hindi rin ito isang paraan para saktan lang si Ara. Ito ay isang pagtatangka na patayin ang bata sa kanyang sinapupunan. Alam ni Belle na ang isang malakas na pagbagsak ay maaaring maging sanhi ng malubhang komplikasyon. Iyon ang target niya. Hindi lang saktan si Ara sa pisikal, kundi durugin ito sa emosyonal. Dahil anong masasakit pa sa isang ina kaysa ang mawala ang kanyang anak dahil sa sarili niyang kapabayaan sa isang away? Kapag nangyari yon, si Ara ay magiging isang wasak na babae. Walang lakas na lumaban sa korte, walang kredibilidad. Ito ay isang plano na halos perpekto sa kanyang kalupitan. Napasandal si Rafa sa kanyang upuan. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay parang isang toneladang bakal na dumagan sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang litrato ni Belle sa kanyang screen, ang maamong mukha, ang mga matang nangungusap. Sa likod ng lahat ng yon ay isang halimaw. Hindi na ito simpleng kaso ng divorce. Hindi na rin ito frustrated homicide. Ito ay attempted murder
na binalak ng may kalkulasyon at malamig na dugo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ng pulis. Hindi pa. Kailangan niya ng isang alas. Isang alas na sisira sa buong depensa nila. Idinayal niya ang numero ni Marco. Marco, sabi ni Rafa. Ang boses niya ay mapanganib na kalmado. Boss? Hanapin mo si Dr. Manuel Ocampo. Alamin mo ang lahat ng baho niya. Gambling debts, ibang babae, kahit ano. I need leverage. I need him to talk. Pagkatapos ay nag-isip siya ng malalim. At pagkatapos, hanapin mo ang doktor na nag-leak ng medical records ni Ara. Kailangan natin siya. Ngayon na. 2 araw ng katahimikan. Para kay Ara, ang 2 araw na yon ay mas masahol pa kaysa sa ingay ng media. Sa loob ng katahimikang iyon, ang kanyang isipan ay naging isang kulungan ng mga tanong at pagdududa. Sinubukan niyang maging malakas. Sinubukan niyang kumain sa tamang oras, inumin ang kanyang mga bitamina at kausapin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa bawat paggalaw ng bata, isang malamig na takot ang gumagapang sa kanyang puso. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Paano kung dahil sa galit niya kay Belle, naging pabaya siya? Kasalanan ko ba? Ang tanong na yon ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang espiritu. Sa 3 araw, pumasok si Rafa sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso kaysa karaniwan. Naupo siya sa silya sa tapat ng kama ni Ara at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ara, kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay mababa at kontrolado. May nalaman ako at hindi ito maganda. Kinabahan si Ara. Tungkol saan, kuya? Huminga ng malalim si Rafa na para bang naghahanda para sa isang mahirap na laban. Tungkol sa nangyari sa korte. Sinabi na ng mga abogado ni Miguel na aksidente lang daw ang lahat. Nag-file na sila ng kaso laban sa akin. Emotional distress daw. Mahinang sabi ni Ara. Ang kahihiyan ay naririnig sa kanyang boses. Hindi aksidente yon, Ara. Diretsong sabi ni Rafa. Napakunot ang noo ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Bago ang insidente? Pagpapatuloy ni Rafa, maingat na pinipili ang bawat salita. May isang taong illegal na kumuha ng medical records mo mula sa ospital. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Ara. Sino? Si Isabel Flores. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Napahawak si Ara sa kanyang kumot. Bakit? Bakit niya gagawin yon? Dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa kondisyon mo, sabi ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kapatid. Nalaman niya na mayroon kang placenta previa. Nalaman niya na delikado ang kalagayan mo. Nalaman niya na ang isang malakas na impact tulad ng pagkahulog sa hagdan ay maaaring hindi na kailangang tapusin ni Rafa ang pangungusap. Naintindihan na ni Ara. Ang hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Ang buong silid ay biglang lumiit. Ang lason na kanina'y gumagapang lang sa kanyang puso ay biglang bumulwak. Nilalamon ang buong pagkatao niya. Hindi maari. Hindi. Umiling siya. Ang mga luha ay nag-uumpisang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ganyan kasama si Miguel. Hindi si Miguel ang may utak nito, Ara. Si Belle. Mariing sabi ni Rafa. Ang pagtulak sa'yo ay hindi para saktan ka. Ito ay para patayin ang anak mo. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Ara. Ang katotohanan ay napakasakit, napakalupit. Halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan. Hindi ito isang away dahil sa selos. Hindi ito isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang balak na kunin sa kanya ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Automatikong napayakap ang mga kamay niya sa kanyang sinapupunan na para bang kaya niyang protektahan ang kanyang anak mula sa kasamaan ng mundo sa labas. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng tanong
kung siya ba ang may kasalanan, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdamin na mas malakas at mas primal, galit. Isang dalisay, nag-aapoy at hindi mapapantayang galit ng isang ina. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalungkutan, ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa kanyang kapatid. Ang babaeng mahina at nalilito ay wala na. "Ipatalo mo sila, kuya," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig na parang bakal. "Hindi lang sa korte. Gusto kong makita silang masira. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin." Nagulat si Rafa sa biglaang pagbabago, ngunit isang maliit na tango ang kanyang isinagot. Ito ang ara na hinihintay niyang lumabas. "Gagawin ko," pangako niya. "Hindi," sabi ni Ara, umiling. "Gagawin natin." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, kusa siyang bumangon. Lumapit siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang laptop ni Rafa na laging dala nito. "Bigyan mo ako ng lahat ng papeles ng kumpanya, mga financial statements, mga board meeting minutes, lahat. Simula noong pinakasalan ko si Miguel." "Ara, para saan?" "Dahil kung kaya nilang planuhin ang pagpatay sa anak ko," sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Ibig sabihin, may mas malaki silang itinatago. At hahanapin ko yon. Habang binubuklat niya ang mga digital files, isang folder ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mga luma. Sa loob nito ay mga nascan na dokumento, mga lumang sulat, at isang larawan ng lumang journal ng kanilang ama. Binuksan niya ang file ng journal. Sa huling pahina, may isang maikling entry na isinulat ng kamay. Ang petsa, 1 linggo bago pumanaw ang kanilang ama. Tinatanong ni Miguel ang tungkol sa offshore accounts. Huwag magtiwala. Isang piraso ng palaisipan. Maliit, ngunit sapat na. Sapat na para simulan ang paggiba sa mundo ni Miguel Castro. Ang plan B ni Isabel Flores ay dumating na parang isang bagyo, walang babala, mabilis, at mapanira. Nagsimula ito sa isang article mula sa isang kilalang-kilalang investigative journalist na inilabas sa isang sikat na online gossip website. Ang headline ay malaki at nakakabulag. Ang totoo sa likod ng iskandalo sa korte, asawang selosa, gumawa ng sariling drama. Sa ilalim ng headline, isang video ang naka-embed. Kuha ito mula sa isang cellphone, malabo at magalaw, ngunit ang laman ay malinaw. Ipinapakita nito si Ara ilang sandali bago ang insidente sa hagdanan. Ang anggulo ay maingat na pinili. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Ara habang kinokompronta niya si Belle. Ang boses niya ay medyo malakas, puno ng emosyon. "Layuan mo ang pamilya ko," sigaw ni Ara sa video. Pagkatapos, isang biglaang putol. Ang susunod na eksena, si Ara ay nakahandusay na sa sahig at si Belle ay umiiyak sa takot. Ang mismong pagtulak ay nawawala. Isang perpektong pag-edit. Pero meron pang mas masahol. Meron silang saksi. Isang babaeng nagpakilalang janitress sa korte. Sa isang recorded interview, umiiyak niyang sinabi, "Nakita ko po. Si Ma'am Ara po ang unang nanugod." Parang galit na galit po siya. Tinulak niya si Ma'am Belle. Pero sa kasamaang palad, nawalan po siya ng balanse at siya po ang nahulog. Isang kasinungalingan. Isang ganap at kumpletong kasinungalingan. Ngunit ito ay sinabi ng may luha at pekeng takot. Sapat para paniwalaan ng publiko. Para kay Ara na nakaupo sa tabi ni Rafa habang pinapanood ang lahat sa laptop, ang mundo niya ay gumuho. Ang video, ang artikulo, ang pekeng saksi. Ang lahat ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lang ng ilang oras, ang pangalan niya ay nasa lahat ng dako. At ang mga komento, "Grabe, desperada na si Mrs. Ha ha ha."
Kawawa naman yung kabit. Siya pa ang napagbintangan. For the money talaga ang laban ni ate girl. Baliw na yata. Nakakatakot maging asawa ang ganyan. Sana makarma siya. Ginagamit pa ang bata sa tiyan niya. Bawat komento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Pinatay ni Rafa ang laptop. Ang kanyang muka ay isang maskara ng matinding galit. Binayaran nila ang lahat, Ara. Ang reporter, ang pekeng saksi, lahat. Ngunit hindi na siya naririnig ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng paghatol ng buong mundo. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Ang mga notification ay walang tigil. Mga tawag mula sa mga numerong hindi niya kilala. Mga text message na puno ng galit at pangungutya. May tumawag pa na isang malayong tiyahin, hindi para kumustahin siya, kundi para sermonan. Ara, ano ba itong nababalitaan ko? Pinapahiya mo ang pamilya natin. Iyon na ang huling patak. Binitawan niya ang kanyang cellphone na para siyang napaso. Napasandal siya sa upuan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at walang gustong sumagip sa kanya. Ang lahat ay naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Lahat. Ara. Nagsimulang magsalita si Rafa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Gusto kong mapag-isa, kuya. Pakiusap niya. Ang boses niya ay halos isang bulong. Nag-aalangan man, tumango si Rafa at dahan-dahang lumabas ng silid. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Naiwan si Ara sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay mas maingay pa. Ang mga masasakit na salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Baliw, desperada, sinungaling. Napatingin siya sa ibabaw ng mesa. Nandoon pa rin ang journal ng kanyang ama, nakabukas sa huling pahina. Huwag magtiwala. Huli na ang lahat. Nagtiwala siya. At ang tiwalang yon ang sumira sa kanya. Ang bigat ng pagprotekta sa pamana ng kanyang pamilya. Ang bigat ng pagprotekta sa kanyang anak. Ang bigat ng pagprotekta sa kanyang sarili. Lahat ay biglang naging napakabigat. Hindi ko na kaya. Napayuko siya. Niyakap ang kanyang sarili at umiyak. Isang yak na walang tunog. Isang yak ng isang taong nawalan na ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong alam na alam niya, ngunit matagal nang hindi niya nakikita sa kanyang inbox. Mula kay Miguel. Isang maikli, ngunit puno ng lason na pangungusap. Sumuko ka na, Ara, para sa kapakanan mo. Ang mensahe ni Miguel ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang deklarasyon ng tagumpay. Isang huling sipa sa isang taong nakahandusay na. Tinitigan ni Ara ang mga salitang iyon sa screen. Sumuko ka na. Isang bahagi niya. Ang bahaging pagod na, ang bahaging nasasaktan, ang bahaging gusto na lang matapos ang lahat ay gustong sumunod. Sumuko. Itaas ang puting bandila. Hayaan silang manalo. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa dilim ng kanyang silid, napadako ang kanyang tingin sa journal ng kanyang ama. Huwag magtiwala. Ang mga salitang yon ay hindi lang isang babala. Ngayon, sa kanyang pinakamababang punto, naintindihan na niya. Iyon ay isang pamana, isang habilin, isang paalala kung sino siya at kung kaninong dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Anak siya ni Arturo Reyes, isang lalaking nagsimula sa wala at nagtayo ng isang imperyo dahil sa talino, sipag, at higit sa lahat, katapatan. Hindi siya isang talunan, hindi siya isang sinungaling, siya ay isang Reyes, isang biglaang kalinawan ang bumalot sa kanya. Ang mga luha ay tumigil, ang awa sa sarili ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na focus. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Kinuha niya ang laptop ni Rafa. Kung gusto ni Miguel ng digmaan, bibigyan niya ito ng digmaan. Ngunit hindi sa paraan ng inaakala nito.
Hindi sa pamamagitan ng social media o ng mga pekeng saksi. Doon sa larangan na hindi inaasahan ni Miguel, nalalabanan niya ang pera. Binuksan niya muli ang mga financial records ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang naguguluhang asawa, kundi bilang isang taong may misyon. Ang mga salita ng kanyang ama ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Offshore accounts. Anong alam niya tungkol dito? Halos wala. Ngunit naalala niya ang mga bagay-bagay, mga maliliit na detalye na dati hindi niya pinapansin, mga pira-piraso ng isang mas malaking larawan. Naalala niya ang isang business trip ni Miguel sa Hong Kong, 2 taon na ang nakalipas. Umuwi itong may dalang isang mamahaling bag para sa kanya. Bonus, sabi nito. Ngunit ang kumpanya ay hindi naman nagbigay ng bonus ng taong iyon. Naalala niya ang mga gabing nagpupuyat si Miguel sa harap ng computer, bigla nitong isinasara ang laptop kapag pumapasok siya sa study room. Trabaho lang, lagi nitong sinasabi. At higit sa lahat, naalala niya ang isang partikular na hapunan. Halos 1 taon na ang nakalipas. Nag-iinuman sila ng alak para i-celebrate ang kanilang anniversary. Medyo nakarami si Miguel at naging madaldal. Ikinuwento nito ang tungkol sa isang matalinong investment na ginawa nito. Isang bagay tungkol sa tax havens at shell corporations. It's a safe investment, honey. Naalala niyang sinabi ni Miguel habang tumatawa. A fallback for our future. Sa Cayman Islands, walang makakagalaw. Noon, hindi niya naintindihan. Tumango lang siya at ngumiti. Ngayon, ang mga salitang yon ay parang kulog. Cayman Islands. Mabilis na nag-type si Ara sa search bar ng kanyang email. Naghahanap siya ng mga lumang mensahe, mga attachment, kahit ano. Ginamit niya ang mga keyword, Cayman, investment, transfer, account. Walang lumabas. Siyempre, masyadong matalino si Miguel para mag-iwan ng ganoong klaseng bakas. Ngunit hindi siya sumuko. Nag-isip siya. Kung meron mang ebidensya, saan ito maaring itago? Saan siya hindi mag-iisip na hahanapin? Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanilang cloud storage, kung saan nila itinatago ang mga lumang litrato, mga family video, mga love letter, isang digital na baul ng kanilang mga alaala. Hindi iisipin ni Miguel na hahalungkatin niya yon ngayon. Binuksan niya ito. Libu-libong mga files, mga larawan mula sa kanilang kasal, sa kanilang mga bakasyon. Masakit tingnan, ngunit tiniis niya. Nag-scroll siya ng nag-scroll, pabalik sa nakaraan. Hanggang sa marating niya ang petsa ng business trip ni Miguel sa Hong Kong. At nandoon, nakatago sa isang folder na may pangalang HK Scenery. Sa gitna ng mga litrato ng Victoria Harbor at mga templo, may isang file na iba ang itsura. Hindi isang image file, isang PDF. Ang pangalan ng file, TR8819FN. Isang pangalang walang kahulugan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ikiklik niya ito. Nag-require ito ng password. Sinubukan niya ang birthday niya. Access denied. Sinubukan niya ang anniversary nila. Access denied. Sinubukan niya ang pangalan ni Belle. Access denied. Napapikit siya. Ano ang password? Ano ang isang bagay na mahalaga kay Miguel? Isang bagay na hindi niya malilimutan, ngunit hindi rin iisipin ng iba? Pagkatapos, naalala niya ang pangalan ng unang yate na pinangarap nitong bilhin. Ang pangalan na isinulat pa nito sa isang tissue noong unang date nila. Nag-type siya. SERENITY 888. Access granted. Bumukas ang file. Hindi ito isang simpleng dokumento. Isa itong bank statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalan ng isang kumpanya na hindi niya kilala. Castro Holdings International, at ang balanse sa pinakailalim ng statement. 10 milyong dolyar. Napatakip ng bibig si Ara. Hindi makapaniwala. Ang pera ng kumpanya, ang pera ng pamilya niya, ang pamana ng kanyang ama. Ninakaw.
Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi para umiyak o sumuko. Idinayal niya ang numero ni Rafa. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng yelo. "Kuya, kailangan mong pumunta dito?" Huminga siya ng malalim. Alam ko na kung saan niya tinago ang pera at alam ko kung paano natin ito patutunayan. Ang bulwagan ng korte ay siksikan at maingay. Puno ng mga reporter at usisero. Para itong isang sirko at si Ara ang pangunahing atraksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nang pumasok siya kasama si Rafa, hindi na siya nagpatinag sa mga bulungan o sa mga flash ng kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang, sa lamesa ng depensa, kung saan nakaupo si Miguel Castro. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at sa tabi nito, si Isabel Flores na naglalaro sa papel ng isang inosenteng biktima. Ang pagdinig ngayon ay para sa petisyon ni Miguel na mag-issue ng temporary protection order laban kay Ara. Isang strategic na galaw para lalo siyang idiin at palabasing siya ang agresibo at mapanganib. Nagsimula ang sesyon. Ang abogado ni Miguel, si Attorney Sandoval, ay tumayo. Iprinipresenta niya ang video, ang pekeng saksi, ang mga online articles. Bawat ebidensya ay isang patalim na itinarak sa reputasyon ni Ara. Your Honor, pagtatapos ni Sandoval, ang kliyente ko at lalo na si Miss Flores ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Hinihiling namin sa korte na mag-issue ng restraining order laban kay Mrs. Reyes Castro. Sa buong panahon na yon, si Rafa ay tahimik lang na nakaupo, nagmamasid, pinakikinggan ang lahat ng kasinungalingan. Nang sa wakas ay pagkakataon na niya, dahan-dahan siyang tumayo. Your Honor, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Wala kaming tutol sa lahat ng ebidensyang iprinisenta ng kabilang panig. Isang bulungan ng pagtataka ang kumalat sa korte. Maging si Miguel ay nagulat. Sa katunayan, pagpapatuloy ni Rafa, nais naming pasalamatan si Attorney Sandoval sa pagpapakita kung gaano kalayo ang kayang marating ng kanyang kliyente para lang pagtakpan ang isang mas malaking krimen. Objection, Your Honor. Irrelevant. Mabilis na sabi ni Sandoval. Sustained. Attorney Reyes, stick to the issue. Sabi ng hukom. This is the issue, Your Honor. Sagot ni Rafa. Ang motibo. Bakit gagawin ng isang buntis ang mga paratang na ito? Sabi nila, dahil sa pera. At tama sila. Ang kasong ito ay tungkol sa pera. Pera na ninakaw. Objection! Sigaw ulit ni Sandoval. I will connect the dots, Your Honor. Pangako ni Rafa. Tumango ang hukom. Humarap si Rafa kay Miguel. Mr. Castro, maaari ko po ba kayong tanungin ng ilang simpleng bagay? Walang magawa si Miguel kundi sumang-ayon. Mr. Castro, bilang CEO ng Reyes Corporation, pamilyar po ba kayo sa mga financial records ng kumpanya? Siyempre, mayabang na sagot ni Miguel. Pamilyar po ba kayo sa isang kumpanya na nagngangalang Castro Holdings International? Sa isang iglap na wala ang kulay sa mukha ni Miguel, maging ang pagngisi sa labi ni Bel ay naglaho. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Utal na sagot ni Miguel. Ngumiti si Rafa. Isang malamig na ngiti. Ganun po ba? Dahil meron po ako ditong kopya ng isang bank statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands para sa isang account na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang iyon. Ibinigay ni Rafa ang dokumento sa clerk. Isang kopya ang ibinigay kay Miguel. Ang pondong yan, Mr. Castro, ay nagmula sa sunod-sunod na mga transaksyon mula sa Reyes Corporation sa loob ng 3 taon. Isang krimen na tinatawag na large-scale estafa at corporate fraud. Kasinungalingan yan, sigaw ni Miguel, napatayo. Kung gayon, sabi ni Rafa, hindi inaalis ang tingin kay Miguel. Bakit ang password para ma-access ang dokumentong ito
ay Serenity 888. Ang pangalan ng yate na pangarap mong bilhin, iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Si Miguel ay namutla na parang isang multo. Napaupo siya, natalo. Ngunit ang drama ay hindi pa tapos. Nakita ni Belle ang lahat. Nakita niya ang pagguho ng kastilyong buhangin na kanilang itinayo. At tulad ng isang daga na lumulundag mula sa isang lumulubog na barko, gumawa siya ng sarili niyang galaw. Sumenya siya sa kanyang abogado. Biglang tumayo ang abogado ni Belle. Your Honor, my client wishes to make a statement. In exchange for immunity, she is willing to cooperate fully with the prosecution regarding the financial crimes of Mr. Castro and shed light on the incident at the courthouse. Lumingon si Miguel kay Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Belle, anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya pinansin ni Belle. Tumingin ito ng diretso sa hukom. Tinulak ko po si Ara Reyes, sabi niya. Ang boses ay malinaw, ngunit walang pagsisisi. Pero utos po lahat ni Miguel. Sinabi niya sa akin na kailangan naming gawin iyon para mawala ang bata, para masira-sira, para hindi na siya makalaban sa korte at hindi matuklasan ang pagnanakaw niya. Ang bulwagan ay sumabog sa gulat. Si Miguel ay parang isang hayop na nasukol. Sinugod niya si Belle. Sinungaling! Traitor! Pinigilan siya ng mga guwardiya. Humarap ang hukom, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Mr. Castro, Miss Flores, this court finds probable cause to charge you both with conspiracy to commit frustrated murder and corporate fraud. Guards, take them into custody. Habang kinakabitan ng posa si Miguel, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao, si Ara. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Miguel mayroong galit, pagkasuklam at kawalan ng pag-asa. Sa mga mata ni Ara mayroong sakit, oo, ngunit mayroon ding isang bagay na mas malakas, kapayapaan. Hindi pa tayo tapos, Ara, isinigaw ni Miguel habang kinakaladkad siya palabas ng korte. Hindi pa tayo tapos. Ngunit para kay Ara, tapos na. Ang hari ay bumagsak na. Ang mga puting pader ng delivery room ay saksi sa pinakamahirap, ngunit pinakamatamis na laban sa buhay ni Ara. Ang sakit ay halos hindi na niya makaya. Ngunit sa bawat paghinga, sa bawat tulak, isang boses ang kanyang naririnig sa kanyang isipan. Laban, anak. Laban. Ilang linggo na ang nakalipas mula noong dramatikong pagdinig sa korte. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Miguel at Belle ay naging headline sa buong bansa. Ang katotohanan ay lumabas at ang pangalan ni Ara ay nalinis, ngunit wala na siyang pakialam sa opinyon ng publiko. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang nilalang na malapit nang dumating sa kanyang buhay. Isa pa, Ma'am Ara, malapit na, sabi ng doktor. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng natitira niyang lakas. At pagkatapos, isang tunog, isang malakas, maganda, at perpektong iyak. Isang iyak na nagpabura sa lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pait ng nakaraan. It's a boy! Masaya ang anunsyo ng doktor. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Inilapag ng nurse ang maliit at nanginginig na sanggol sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak. Mapula pa ang balat nito, kulubot ang mga daliri. Ngunit para kay Ara, ito ang pinakamagandang nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok, ang maliliit nitong kamay na agad kumapit sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ito. Kalayaan. Ang tunay na kalayaan, hindi ang kalayaan mula kay Miguel, kundi ang kalayaan mula sa galit. Ang bigat na matagal na niyang dinadala sa kanyang puso ay biglang gumaan. Nanalo na siya. Hindi dahil nakakulong si Miguel, kundi dahil hawak na niya ngayon ang kanyang tunay na tagumpay. Sa labas ng silid, naglalakad-lakad si Rafa, hindi mapakali.
Bawat segundo ay parang isang oras. Nang sa wakas ay lumabas ang isang nurse na nakangiti. Halos takbuhin niya ito. "Congratulations, sir. You're an uncle, a healthy baby boy." Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ng abogado na laging seryoso. Isang ngiti kinang purong ginhawa at pagmamalaki. Nang payagan na siyang pumasok, nakita niya si Ara, nakahiga sa kama, pagod ngunit masaya, habang yakap-yakap ang maliit na bundle sa kanyang mga braso. "Kuya," bati ni Ara. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Rafa. Tiningnan niya ang kanyang pamangkin. "Kamukha niya ang lolo niya," sabi niya. Ang boses ay medyo nanginginig. "May pangalan na ako para sa kanya," sabi ni Ara. "Alon." Napakunot ang noo ni Rafa. "Alon?" "Oo, dahil tulad ng alon sa dagat, kahit gaano kalakas ang bagyo, palagi itong babangon at hahampas muli sa dalampasigan. Malakas siya, tulad natin." Ngumiti si Rafa. Ito na nga ang bagong Ara. Ang Ara na hindi na biktima, kundi isang mandirigma. Pwede ko ba siyang kargahin? Maingat na ibinigay ni Ara ang sanggol sa kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, binuhat ng mahigpit na abogado ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong kaso na napanalunan niya. Habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng maliit na alon, naramdaman niya ang isang bagong klase ng responsibilidad, isang bagong klase ng pagmamahal. Maya-maya, pumasok ang isang nurse, may dalang isang malaking buke ng mga puting rosas. "Pinabibigay po, ma'am," sabi ng nurse kay Ara. "Kanino galing?" tanong ni Rafa. "Wala pong pangalan, sir. May card lang po." Kinuha ni Ara ang maliit na card. Sa loob, isang sulat kamay na hindi pamilyar sa kanya. Maikli lang ang nakasulat. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Sana balang araw, walang pirma. Tinitigan niya ang card, nagtataka. Ngunit hindi na niya ito binigyan ng matagal na pansin. Itinabi niya ito sa side table. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na hawak niya sa kanyang mga bisig. 6 na buwan ang lumipas. Ang conference room ng Reyes Corporation ay napuno ng tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga board members. Karamihan ay mga matatandang lalaki na sanay sa dating pamamalakad. Sa gitna ng iskandalong dulot ni Miguel Castro, ang kumpanya ay nayanig. Bumagsak ang stocks at nawala ang tiwala ng mga investor. Ngunit ngayon, isang bagong panahon ang magsisimula. Sa dulo ng mesa, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama, at pagkatapos ay ni Miguel, nakaupo si Ara Reyes. Wala na ang anino ng isang babaeng nasaktan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang suot ay isang simple ngunit eleganteng business dress. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Mayroon itong talas, kumpiyansa at isang kapangyarihan na hindi maipagkakaila. Sa harap niya ay isang presentasyon. Project, pagbangon, a 5-year recovery and expansion plan. "Good morning, gentlemen," simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaaling-awngaw sa buong silid. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Nandito tayo ngayon, hindi para pag-usapan ang mga pagkakamali ng nakaraan, kundi para itayo ang pundasyon ng ating kinabukasan. Sa sumunod na oras, ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Mga bagong market na papasukin, mga modernong teknolohiya na gagamitin, at isang bagong kultura ng transparency at integridad sa loob ng kumpanya. Bawat tanong ng board, sinasagot niya ng may datos at malinaw na pananaw. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos, ang pinakamatandang miyembro ng board, isang kaibigan ng kanyang ama, ay nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang ang buong silid ay napuno ng palakpakan.
Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Ara. Ito ay isang tagumpay na siya mismo ang nagtrabaho. Pagkatapos ng pulong, habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, lumapit si Rafa, na naroon bilang legal counsel ng kumpanya. "Your dad would be so proud of you," sabi ni Rafa. Ang paghanga ay hindi maitago sa kanyang boses. "Sana nga kuya," sagot ni Ara. "Pero ginagawa ko ito hindi lang para sa kanya. Ginagawa ko ito para sa akin at para kay Alon." Umuwi si Ara sa isang bahay na hindi malaki o marangya, ngunit puno ng init at pagmamahal. Isang bahay na siya mismo ang pumili at bumili. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matamis na ngiti ng kanyang anak na nasa playpen at masayang naglalaro. Binuhat niya si Alon, niyakap ng mahigpit at nilanghap ang matamis na amoy ng kanyang sanggol. "Hello, my little wave," bulong niya. Gabi na. Matapos patulugin si Alon, tumayo si Ra sa tabi ng bintana ng kanyang sala. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Napatingin siya sa isang maliit na memory box na nakapatong sa isang estante. Sa loob nito, kasama ng unang damit ni Alon at ng hospital tag nito, ay ang misteryosong card na natanggap niya sa ospital. Hindi na niya inisip kung kanino ito galing. Hindi na mahalaga. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi tungkol sa pagbibigay ng kapayapaan sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapayapaan sa iyong sarili at hindi niya kailangan ng sulat mula sa kung sino para maramdaman yon. Napatawad na niya si Miguel, hindi para sa kapakanan nito, kundi para sa sarili niya, para makalaya na siya ng tuluyan. Napatawad na niya ang sarili niya sa pagiging bulag sa katotohanan noon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang pagiging isang ina, ang pagiging isang leader, ang pagiging isang buong taong muli. Ngumiti siya. Ang bagyo ay tapos na. At sa dalampasigan ng kanyang bagong buhay, siya ay nakatayong muli, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Ang kanyang bagong simula ay nagsimula na.